sa isa't isa. Nagmamahalan at nagtutulungan. Dahil ang mga bagay na ito ay napakahalaga. Ipakita ninyo sa inyong mga kapwa na anuman ang inyong mga nararanasan, ang mga pagsubok sa buhay. Kayo'y may matatag ng pananalig, pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Kailanman, anumang unos ang sa inyong mga buhay. Hindi kayo hihiwalay sa Diyos. Sa bawat pagtatakda ng Diyos, sa kanyang mga nilikha, sa mundo ibabaw, ay may kanya-kanyang gampanan. Kung kaya kayo ay laging mag-aral sa kanyang banal na salita na bubuhay ng mga nananglay bubuhay at magbibigay tibay ng kalooban ng bawat makakapakinig upang ito rin ang magiging daan na panahanin nila ang Diyos sa kanilang mga puso. Mahirap man ang mga gampanin ninyo aking subalit magiging magaan lang kapag kayo'y lumapit sa Diyos at manatili sa piling. Walang hindi niya makakayanan dahil kayo'y lagi namin tutuloy. Ako man ay nananalangin doon sa kalangitan. Hinihingi ko na lumawig pa ang inyong mga buhay sa mundo upang marami pa kayong mapag-ibig. Ganun din ang inyong pagpapahayag at pagpapalaganap ng kanyang salita upang mas marami pang mapatid ang uhaw sa salita ng Diyos. Dahil ito'y kanilang patuloy na papakinggan. Ito rin ang magbubukas ng mga puso na looban nila upang panahanin ng Diyos ng pagpakailanman. Ang buhay ng isang tao ay pansamantala lamang sa mundo ito. Kung kaya't ngayon pa lamang, gunapinan ninyo ang tama at ibahagi ang lahat. Palaganap sa mundo upang kung dumating man takdang panahon ng inyong mga hiram na buhay ay manunumbalik na sa Diyos. Nakatitiyak kayo na mararating ninyo sa kabilang buhay ang buhay na wala. Maraming naglilingkod na walang katatakan at hindi makatotohanan. Kaya kayo nawa ay pagsundakan niyo na maging makatotohanan ang inyong mga paggawa. Maging makatotohanan kayo sa inyong mga salita. Tulad ng aking lupon, ang hirap at sakit ang binatayan. Subalit siya'y makatotohanan. Kaya tingin niyo lagi ang katagumpayan ng inyong mga gampanan. Dahil kailanman hindi ninyo ito makakayanan kung sarili ninyong kakayanan lang. Kaya ang lahat ng yan ay sa Diyos kayo amas. Sa Diyos kayo pumubog ang lakas at tibay ng loob upang ang lahat ng yan ay maganap ninyo ayon sa kanyang kalooban. Naway ang huwag kayong manghinawa, ganapin ang lahat-lahat ng ibig ng Diyos ipagawa sa inyo. Dahil kapag kayo ay nagtagumpahan, yan ay naibuhos niya ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng mahabang buhay, himala ng kagalitan, at ng
Kaya magsi kaisa kayo sa inyong mga paghayo. Bitbitin nila ang malinis na puso. Ganon din ang kapayapaan na maibahagi nyo rin sa mga naroko. Sa bawat tahanan na may piling ng Diyos upang magkamit din sila ng kapayapaan. At sila man ay wala ng pangamba, takot sa kanyang mga upang sa bawat pagtitipon manalig sila at magtiwala ang Diyos na magkapagbibigan ang lahat ng kanilang pangangailangan sa araw-araw na lang. Ako si Maria ay kilakda na sa siglan aking sinapupunan ang Diyos na tagapagligtas ng sanglibutan nito. Kaya't bagamat nasa mga isipan ko lang, ako ng kanyang itinagda. Ito'y aking tinanggap ng buong puso, buong walang pag-aaral na may kagalakan at kailanman hindi ko sinungaling. Ang lahat ng mga mahalagang ipinag-uutos dahil ito ang magdadala sa akin doon sa higatod ng tagumpay. Ganon din sa aking ito ang minamahal ng tunay. Marami siyang pinagdaanan, kalbaryo ng pag-ibig, subalit ako'y narito dahil sa aking pagmamahal sa kanya. Kailanman hindi ko siya iniwan, hindi ko siya pinabayaan hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Nawa kayo rin ang pinangalan. Huwag ninyong iiwan ang inyong mga kapatid, ang inyong mga kapwa. Sila'y bahaginan ninyo ng mabuting bagay upang mapanungkurin sila sa kanilang mga buhay. Darating ang panahon na kayo ay laging magkakaisa sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. We wish you.